Pakikinig mula sa Nectar of Devotion, Chapter 10. Ang simula ng kamalayan kay Krishna at ng paglilingkod ng may debosyon ay ang pakikinig na sa Sanskrit ay tinatawag na Sravanam. Lahat ng tao ay dapat bigyan ng pagkakataong sumali sa mga samahang devosyonal upang sila ay makapakinig. Napakahalaga ng pakikinig na ito para sa pag-unlad sa kamalayan kay Krishna. Kapag ginagamit ng isang tao ang kanyang mga tainga upang tanggapin ang mga espiritual na tunog, siya ay mabilis na nalilinis at napapadalisay ang puso. Pinagtibay ni Panginoong Chaitanya na ang pakikinig ay napakahalaga sapagkat nililinis nito ang puso ng kaluluwang nadungisan upang siya ay maging karapat-dapat na makapasok sa paglilingkod ng may debosyon at maunawaan ang kamalayan kay Krishna. Sa Garuda Puranya, binigyang diin din ang kahalagahan sa pakikinig. Sinasabi roon, ang kalagayan ng isang nilalang sa materyal na mundo ay tulad ng isang taong nawalan ng malay matapos kagatin ng ahas. Sapagkat ang parehong walang malay na kalagayan ay maaring magwakas sa pamamagitan ng tunog ng mantra. Kapag nakagat ng ahas ang isang tao, hindi siya agad namamatay. Nawawalan muna siya ng malay at nananatiling walang kamalayan. Katulad nito, ang sino mang nasa materyal na mundo ay natutulog din sapagkat siya ay walang alam tungkol sa kanyang tunay na sarili, tunay na tungkulin at ugnayan sa Diyos. Ang materialistikong pamumuhay ay parang nakagat ng ahas ng maya o ilusyon. At dahil sa kawalan ng kamalayan kay Krishna, siya ay halos patay na. Ngunit ang isang taong nakagat ng ahas ay muling nabubuhay sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang mantra ng mga bihasang tagapagdasal. Sa parehong paraan, ang isang tao ay muling nabubuhay sa kamalayan kay Krishna mula sa mapanganib na kawalang malay ng materyal na buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sa ika-4 na kanto ng Srimad Bhagavatam, Kabanata 29, Talata 40, binigyan diin ni Sukadev Goswami kay Maharaj Pariksit ang kahalagahan ng pakikinig sa mga kasaysayan ng Panginoon. Minamahal kong hari, ang isang tao ay dapat manatili sa isang lugar kung saan ang mga banal na guro ay nagsasalita tungkol sa mga espiritual na gawain ng Panginoon at dapat niyang tanggapin ang niyang pandinig ang parang nektar na ilog na dumadaloy mula sa kanilang mga mukha na tulad ng buwan. Kung ang isang tao ay masigasig na nakikinig sa mga ganitong uring tunog, siya ay tiyak na mapapalaya mula sa lahat ng gutom, uhaw, takot, dalamhati, at lahat ng ilusyon ng material na pag-iral. Inirekomenda rin ni Chaitanya Mahaprabhu ang prosesong ito ng pakikinig bilang paraan ng pagkakamit ng pagkaunawa sa sarili sa panahon ng Kali Yuga. Sa panahong ito, napakahirap sundin ng buo ang mga. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nakikinig sa mga tunog na sinasambit ng mga dakilang deboto at acharya, ito lamang ang makapagpapalaya sa kanya mula sa lahat ng material na karumihan. Kaya't inirekomenda ni Chaitanya Mahaprabhu na dapat tayong makinig lamang sa mga tunay na deboto ng Panginoon. Ang mga pakikinig sa mga profesional na tagapagsalita ay walang maidudulot kung makikinig tayo sa tunay na gising na gising sa espiritual
Ang mga parang nektar na ilog tulad ng mga umaagos sa planeta ng buwan ay dadaloy sa ating pandinig. Ito ang talinghagang ginamit sa nasabing talata. Sinasabi ng Bhagavad Gita, ang isang materialistikong tao ay maari lamang talikuran ang kanyang makamundong pagnanasa kapag siya ay naitatag sa kamalayan kay Krishna. Hanggat hindi niya natatagpuan ang isang mas mataas na uri ng gawain, hindi niya kayang bitiwan ang mga mababang uri ng pakikisalamuha. Sa material na mundo, lahat ay abala sa mga ilusyon ng mababang enerhiya. Ngunit kapag binigyan ang isang tao ng pagkakataong malasahan ang mga gawain ng mas mataas na enerhiya, ang mga gawa ni Krishna, makakalimutan niya ang lahat ng mababang kaligayahan. Kapag si Krishna ang nagsasalita sa larangan ng digmaan sa Kurukshetra, sa mata ng isang materialistikong tao, ito ay parang karaniwang pag-uusap lamang ng magkaibigan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang ilog ng nektar na dumadaloy mula sa bibig ni Sri Krishna. Si Arjuna sa pamamagitan ng taus-pusong pakikinig sa mga tunog na iyon ay napalaya mula sa lahat ng ilusyon ng material na problema. Sa ika-12 kanto ng Srimad Bhagavatam, Kabanata 3, Talata 15, nakasaad, ang isang taong nagnanais ng dalisay na paglilingkod kay Panginoong Krishna na pinupuri sa pamamagitan ng mga espiritual na tunog ay dapat laging makinig sa kanyang mga papuri at banal na katangian. Tiyak na ito ay papatay sa lahat ng uri ng kasamaan at karunihan sa puso. Haribol.